Bagong online reservation system at mga reduced fees sa agricultural shipments ng ating tatalakayin. Kasama si Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Ms. Eunice, magandang hapon po. Magandang hapon po, Yusek, at magandang hapon din po sa lahat na nanonood. Ano po ang sitwasyon sa pantalan ngayon, Semana Santa, at gaano po karami ang inaasahan natin pasahero ngayon? Actually, ngayong taon po, inaasahan natin na madadagdagan ng 1.70% yung ating datos from last year. So we're talking about 2.46 million passengers na madadagdag po sa ating last year na 2.41 million passengers. Pero ang ating minomonitor ngayon, dahil medyo mataas yung produktong petrolyo, so posible na hindi natin maabot yung projection natin na 1.70% increase. And as of Palm Sunday, hanggang ngayon, meron na po tayong more than 500,000 passengers. Okay. Well, sa kabila po na hindi na inaasahan natin na baka hindi maabot to 1.70%, ano-ano pa rin po yung mga paghahanda nyo para masigurong maayos, ligtas at mabilis ang daloy ng mga biyahero sa mga pantalan? Ano po ngayon yung mga itinuturing nating critical areas dahil sa inaasahan dagsa pa rin ng mga pasahero? Kabilang pa rin po sa minomonitor natin, of course, yung Batangas Port. Andyan rin po yung ating malalaking terminal sa Calapan at nandyan din po yung ating pinakabulto ng tao pagdating sa probinsya, yung sa Panay Guimaras area and Iloilo. So marami po tayong minomonitor sa ngayon, and right now, ang directive po sa atin ni PPA General Manager Jason Tiago ay actually full manpower sa lahat po ng ating pantalan nationwide. So wala pong mga day off muna sa mga personnel dahil ito yung pinakadagsa ng mga tao sa ating mga pantalan. Also, ang ating pong security measures ay mas pinahigpit. Ma'am Eunice, kaugnay naman ho nito, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano itong Online Reservation Assistance System or ORAS, CACHI, at paano ito makakatulong sa mga pasahero? Yes, very catchy. Tama ka dun, sir. Kasi actually, ang pinahahalagahan po ng PPA ay yung convenience at yung oras o yung time ng ating mga pasahero. So with this oras, ito po nakikita niyo sa ating screen, it's short for Online Reservation Assistance System. So ang ating pong goal dito ay mabawasan yung napakahabang pila sa mga pantalan. So usually po kasi, ang nangyayari, mahaba yung pila doon sa bilihan ng ticket, pero may sapat tayong upuan doon sa mga passenger terminal building natin. So, ibig sabihin, wala sa passenger terminal building yung problema kasi pinalawak na natin and yung infrastructure tuloy-tuloy ang paggawa natin. So, ibig sabihin, yung pila, yung proseso, it is because walang sistema. And with this oras, magkakaroon na po tayo ngayon na, kumbaga, sistema sa pagbili ng mga ticket. So, ang mangyayari, parang sa airport, pwede na kayong bumili sa bahay, sa opisina, and then dadalhin na lang yung oras pass o yung parang boarding pass pagpunta sa pantalan natin. And this is the first time that we're introducing this, kaya medyo pilot test pa lang po tayo ayan dyan sa Lucena Port, sa Batangas Port, sa Calapan Port. And so we're introducing this new system. Of course, medyo may resistance. Of course, this is bago, saka digital. Yes. But we're also encouraging the people na it's about time, para lagyan natin ng sistema yung napakahabang pila. Okay, pero looking forward po, are we planning to make this mandatory or optional, itong paggamit ng oras sa lahat ng pantalan? At paano din po yung magiging hakbang natin doon sa mga pasaherong like mga senior citizens na hindi magiging masyadong pamilyar doon sa online system na ganito? Yes, isa din yan sa tanong ko. Siyempre yung mga pasahero natin, mga senior citizen na, mga PWD, and yung may mga kasamang bata. But then again, ang atin pong oras sa itong online reservation system, pwede pong gawin mismo doon sa pantalan natin. So meron po tayong mga itinalagang mga help desk. Makikita niyo po yung mga nasa tent, So kung hindi kaya mag-fill up sa bahay o sa opisina, pwede po silang magpunta sa pantalan at doon na mismo mag-fill up. So pagdating naman po sa mga senior citizen, of course may special lane po tayo sa mga ganyan na special cases. And ito pong oras, since pilot test siya ngayon, titingnan natin kung effective ba yung ating nangyari. But so far, okay po ito sa Port of Lucena. So medyo bumilis yung pagpasok nila sa pantalan, and nagkaroon ng kaunting pila because naka-reserve na sila. So papakita na lang yung kanilang ticket. So digital solution. So, Ma'am Eunice, can you walk us through kung paano yung mabilis na paggamit ng ORAS portal niyo?
Yes, thank you at sinabi niyo pong portal kasi hindi nga siya application eh. So since bago pa lang siya, it's just actually a portal, a system. So ang gagawin natin dyan, 3 steps lang po. Scan, choose, and reserve. So yung i-scan po natin yung QR code na nakikita niyo rin po sa inyong screen, and then after that, diretso na po tayo sa pagpili kung anong schedule. So like for example, if coming from Batangas to Mindoro, makakapili na po kayo dyan sa ating portal, and dire-diretso na. After that, you just have to take your selfie, or maybe if you don't want to take your selfie, pwedeng identification card, and after nun, screenshot na lang, diretso na po sa pantalan. Ms. Eunice, you mentioned kanina, no, nasa ports na rin to, hindi lang to doon sa mga bahay nyo. So, pwede siya, doon sa mga ports, nagtalaga na rin tayo ng mga free internet systems natin at saka yung mga mag-a-assist para mag-navigate doon sa portal natin. That's correct, sir. Actually, ito nga yung libreng internet wifi na rin, no, sa mga kababayan natin. Pati yung wifi, i-scan na lang din po nila. We're actually trying to make it easier for them, no? Kasi for the longest time, every year, ito talaga yung problema ng mga pasahero, yung napakahabang pila and yung connection, kasi not every passenger has a stable connection at home. yes. So kapag pumunta sila dito sa ating help desk, meron na po dong wifi na i-scan na lang nila. Alright. At para po mas malinawan din yung ating publiko, Ms. Eunice, kung lumagpas man sa kasakali sa itinakdang oras ng reservation, posible po bang ma-retrieve to kung hindi pa nabibili yung ticket, o ang mangyayari dito first come first serve basis po ito? Well, under oras po ang mangyayari niyan, kailangan nila makapunta sa pantalan within the 3 hours, no, na kanilang binook yung kanilang system. Like for example po, ang schedule nila ay mamaya. So, kailangan at least 3 hours nasa pantalan na po sila. Parang sa airport lang din, di ba? Kapag departure, at least 2 hours nasa airport ka na. This is to ensure na hindi po mabibili ng iba yung ticket nila, because naka-reserve siya, nasa iyo siya, pero hindi mo pa siya mababayaran online. So clarify lang po natin, wala po kayong dapat bayaran online, ha, kasi may iba na pwedeng maningil, so hindi po PPA, wala po tayong sinisingil. Kasi when it comes to shipping line naman, it's under Marina, so kailangan talaga pong magbayad pa rin sila dun mismo sa ticketing booth. But with oras, at least 3 hours po bago sila umalis, ay pumunta na sila sa pantalan. Okay. So parang hindi siya parang online booking system. Talaga nga na siya. Reservation talaga siya. So mag-shift naman po tayo sa usapin naman po ng cargo. Paano naman po makakatulong ang pinapatupad na bawas singil para sa agricultural shipments at mga magsasaka at consumers? Yes, kung nabalitaan nyo nga po, ito nilaunch na rin natin yung piso terminal fee para sa ating mga kababayan, especially yung mga may dalang truck, no po, and agricultural products. So kabilang dyan yung mga mais, bigas, poultry products, pati na yung mga meat, processed man o unprocessed. So lahat po yan, pag dumaan sa ating pantalan, piso na lang ang terminal fee. So we're talking about 200 to 600 pesos na matitipid din nila because piso na lang. Ito po yung bali tulong na rin ng PPA management, of course, for the people using our port, especially may dalang mga agricultural products. So iwas delay, iwas dagdag bayad because especially agricultural products din ito. So eventually mararamdaman din po ito ng mga consumers. Well, malaking bagay ito, 200 to 600 pesos na matitipid. Any expectations po sa magiging epekto nito sa itong mga pinababang fees sa cargo dito po sa presyo ng mga produktong agrikultura sa merkado? Well, we expect po na sa ating maliit na tulong, somehow, no, hindi na magtaas yung ibang mga, of course, kasi since logistics, shipping, travel, doon nagkakaroon kumbaga kahit mura yung vegetable na kinuha sa isang place, and then pag yung travel pa noon, so now with the piso terminal fee, we expect na hindi po ganun kamahal na yung mga presyo. And at the same time, tulong na rin po syempre yung mga driver din, medyo mataas ang gasolina talaga ngayon. So, malaking tulong po ito. Since it's Holy Week, Ma'am Eunice, mensahe at paalala nyo na lang sa ating mga kababayan ngayong Holy Week na babiyahe ngayon. Yes, paalala na lang po no, sa ating mga kababayan na babiyahe pa po ngayong Semana Santa. Actually, ngayong araw, Wednesday po, ang inaasahan natin na pinakadagsa ng mga tao sa mga pantalan. Kaya po nananawagan kami na kung maaari ay makapag-online booking na po sila. Dahil ito po yung para maiwasan natin yung pagkakaubusan ng ticket din no, pagdating nila sa pantalan. And also, please bring water bottles. We have water refilling station. Hydrate po properly dahil medyo mainit. Although
aircon sa pantalan pero mainit po pagdating sa labas. So, yun lamang po and sobrang nagpapasalamat din po kami sa mga ganito para ma-remind sila na wag nang magdala ng mga pinagbabawal kahit po yung mga pasalubong na balisong. Ayan, nakukumpiska pa natin yan. And yung mga lighter at butane, wag na pong magdala. Anyways, maraming salamat po sa inyong oras, Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Thank you po. Maraming Thank you, salamat Miss. po.